Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga sinyalis ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Yan po ang ating pamagat sa umaga ng Lunes. Ang mga salot, lindol, baha, tagtuyot, paglaban-laban, at iba pang mga sakuna ay naging pangkaraniwang nangyayari sa buong mundo. At mas nagiging matindi. Makikita na ang mga mapaminsalang kalamidad ng mga huling araw ay parating. At ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon sa Biblia ay natupad na. Ang lahat ng mga palatandang ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay bumalik na. Kung gayon, paano natin mahanap ang daan para masalubong ang Panginoon upang mabati ang kanyang pagbabalik? Sinasabi sa Mateo Kapitulo 24, talatang 6 hanggang 8, ito po ang sinasabi. Ang mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magguluhimyanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat ang magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Madalas na naganap ang digmaan sa mga nagdaang taon tulad ng pagbagsak ng rehimeng Taliban sa Afghanistan, ang salungatan sa pagitan ng India at Pakistan, ang pagsalakay ng Estados Unidos sa Iraq, at ang patuloy na pag-abante ng digmaan sa pagitan ng Israel at Palestina. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Diyos, sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway pagalingin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala upang sila, O Diyos, ay patuloy na magpaglingkod sa aming mahal na Panginoon. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na malapit sa mga kabundukan, karagatan, na salay ingatan mo sa mga mapipinsalang ng buhay at mga pananim. Nakaraan lang, Panginoon, ay nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Maraming mga istruktura ang mga nasisira. Lord, natakot ang mga tao. Panginoong Diyos, tulungan mo po ang mga taong iyon, lalong-lalo ang iyong mga anak. Kung naroon man sila sa mga evacuation center,
Ingatan mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng mga pangailangan sa araw-araw. Lalo na ang mga matatanda at mga bata, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinaas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sinasabi sa pahayag 6:12, at nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Sinabi naman sa Joel, Kapitulo 2, talatang 30 hanggang 31, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga mahaliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ni Jesus. Sinabi sa Mateo 24, talatang 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, lumalaganap ang kapanglawan. Ang pangangaral ng mga pastor at elder ay naging pagal sa karaniwan at nabigo sa pagtustos sa mga mananampalataya. Sa kanilang pakikibaka para sa katayuan, ang ilang mga pastor ay bumubuo ng mga grupo at lumilikha ng mga paksyon sa mga simbahan. At ang ilan ay napadpad sa pagninegosyo sa pamagitan ng pagtatayo ng mga pabrika upang pangunahan ang mga mananampalataya sa landas na walang kaugnayan sa relihiyon. Sinabi sa Mateo 24, talatang 4 hanggang 5, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Mula sa propesiya ng Panginoon, makikita natin na sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga bulaang Kristo ay maglilitawan at lilinangin ang mga tao. Sa mga nagdaang taon, naglilitawan ang mga bulaang Kristo at nilinlang ang mga tao sa mga bansa tulad ng China, Timog Korea at Japan. Ang mga bulaang Kristo na hindi nagtataglay ng diwa ni Kristo o na maaari nilang maipahayag ang katotohanan, bagkus inaangkin nila ang kanilang sarili bilang Kristo. Kalakip nito, ang katuparan nitong propesya ay malinaw sa sinasabi sa Mateo 24,
talatang 32 hanggang 33, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Marami sa naniniwala sa Panginoon ang alam na ang pananariwa ng mga sanga at dahon ng puno ng igos ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng Israel. Kapag napanumbalik ang Israel, nalalapit na ang araw ng Panginoon. At nanumbalik ang Israel noong Mayo 14, 1948. Maliwanag na lubusan ng tupad ang propesiyang ito ng pagbabalik ng Panginoon. Nakatala sa Mateo 24, talatang 14, at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ayon sa Marcos 16, talatang 15, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Pagkaraan ng muling pagkabuhay ni Hesus at pag-akyat sa kalangitan, nagsimulang pamumunuan ng banal na Espiritu ang mga sumusunod. Ang sumunod sa Panginoong Hesus upang sumaksi sa Panginoong Hesus. Mula sa mga katotohanang nakalista sa itaas, makikita natin na ang mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon ay lumitaw na. Ngayon, ang pinakamahalagang oras sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoon, ano ang dapat natin gawin bago natin masalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Matagal ng panahon nang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ang sagot sa katanungang ito. Dito maliwanag na kapag hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, critical na matagpuan natin ang mga salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia at natututong makinig sa tinig ng Diyos. Tulad ng sabi ng makapangyarihang Diyos, yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos. Dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos, sapagkat kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. At kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Maaari nitong mailahad ang mga hiwaga ng kaharian ng langit at ibunyag ang katiwalian ng tao at iba pa. Ang lahat ng mga salitang ito ay mga katotohanan at lahat ng mga ito ay maaaring maging buhay ng tao. Ang sinumang may puso at espiritu ay mararamdaman ito kapag naririnig niya ang salita ng Diyos at magkaroon ng kumpirmasyon sa kanyang puso na nagsasalita ang lumikha at nagpapahayag ng kanyang pagbigkas sa atin na mga tao.
Ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa tinig ng Diyos. Kung natitiyak natin na ang mga salitang ito ay tinig ng Diyos, kung gayon, dapat nating tanggapin at sundin ang mga ito. Gaano man ito umaayon sa ating mga paniniwala. Sa ganitong paraan, lamang natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Kung babasahin lamang natin ng higit pa ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, pakikinggan upang makilala kung ang mga ito ay tinig ng Diyos. Kung gayon, matutukoy natin kung nagbalik na ba o hindi pa ang Panginoon. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Naniniwala ako na hanggat mayroon tayong puso na mapagpakumbabang naghahanap, makikilala natin ang tinig ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Pumasok ka sa aming mga puso at paghahari ka sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na makamit namin ang iyong mga utos na mahalin ang aming kapwa. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na iyong ibinuhos para sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.